Good morning! Morning. Muli tayo nagpupulit nagpapasalamat sapagkat lagi tayong pinagkakalooban ng Panginoon ng pagkakataon para pag-aralan ang Kanya pong salita. Sa kahit anong sitwasyon ng buhay, sa kahit anong pinagdadaanan natin, sa kahit anong kondisyon ng ating panahon, ay laging gumagawa ng paraan ng Panginoon para po marinig natin ang Kanyang instruction sa bawat isa. At ang pagkikita natin ngayon, December 1, 2024, hindi po ito aksidente. No? I'm sure ang Panginoon ang nag-udyok sa inyo, nagtanggal ng lahat ng mga hindrances. Hindi ko alam kung anong mga battles along the way na inyong nilampasan, pero for sure, ang Panginoon po ang nagdala sa inyo for a very special purpose ngayon po umagang ito. At yun nga po, nawa ang ating pong ipanalangin ay makita natin kung ano ang dahilan na bakit tayo nagkita-kita ngayon po umagang ito. Okay, sa ating pong pagpatuloy ay ating pong buksan ang ating pong mga Bibles sa Matthew chapter 1 verses 20 to 21. Hinihiling ko po ang bawat isa na magsitindig. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Matthew chapter 1 verses 20 to 21. Ready? Begin. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him his name Jesus, because he will save his people from their sins. Pagpalain po ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo pong pinagkaloob sa amin na oras para pag-aralan ng inyo pong salita. Salamat sa mga itinuro mo sa amin sa buong taon, at alam ko po na hindi ka magsasawa na turuan kami kung ano mga dapat namin gawin habang kami nabumuhay sa mundong ito at aming hinihintay ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Sa bahagi ito, Panginoon, na aming pag-aaralan, ibukas mo ang aming puso at ang aming isipan. Bigyan mo kami ng pang-unawa na nagbubuhat sa inyo, upang ang mga talatang ito na madalas naming nababasa ay magkaroon po ng panibagong lessons sa bawat isa sa amin, Panginoon. At tulungan mo kami na ito ay aming magawa sa amin. Tulungan mo niyong lingkod sa kanyang pagbabahagi nito, sapagkat itong lahat na ito ay pinapanalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakakaupo na po kayong lahat. Kung kayo po ay pupunta sa Israel sa panahon ngayon, ang sabi po ng mga archaeologists, hindi na daw yun yung original na talagang lupa, kung saan nangyari itong ating nababasa sa Biblia. So yung Jerusalem daw ngayon, ay sabi nila, ay 25 na yung layers ng patong. Sapagkat through the years, in the past 2,000 years, ang daming mga development na nangyari. Okay? So, katulad na lang dito sa atin, sa Pilipinas, pagka binabaha yung isang lugar, anong ginagawa ng gobyerno? Tinatambakan, tatambakan ng lupa. So, pagka nagbaha na naman, tatambakan naman, sasamentohin. So, pataas ng pataas, katulad din ng nangyari dito sa Israel. Yung Via Dolorosa, yung street na ito, yung ibig sabihin niya na street of suffering, kung saan dito daw dumaan ang Panginoong Jesucristo, buhat-buhat yung krus, ay ibang-iba na ang itsura. Ang gulo, ang daming tao, ang daming tindahan, sa paligid dito. At hindi mo, kumbaga, hindi mo maiisip, na ito pala yung dinaanan ng Panginoon kung siya ay nagbubuhat ng krus. Sapagkat ibang-iba na ang itsura, samentado na. At yun nga, sabi ng mga archaeologists, 25 na patong na ito. Ang taas nito. Okay? And then, yung manger ay ganito na itsura. Sa Bethlehem. At alam po ninyo, pag pupunta kayo dito, hindi ako na kayo ng instruction kung sakaling makapunta kayo dito. Okay? Napakaliit po nitong lugar na ito, napakababa, ganito lang kababa yan. So, para makapunta ka dyan, kailangan mong yumukutan na ng gusto. At bakit nila ginawa yan? Sapagkat, ang sabi nila, because Jesus was born here, no?
You have to adore Him. You have to kneel down. No? Kaya lahat ng pupunta dyan ay yumuyungod talaga. Pero ang ginagawa ng iba, pupunasan niya, tapos pupunas sa mukha. You know? Yung pinagpunasan, akala nila, i-bless sila ng Panginoon pagka ganun ang nangyari. Nung nagpunta po kami dyan, nagpa-picture lang kami. Kasi sabi ko, baka masira yung mukha ko. Hindi, joke lang. Pero ganyan po ang itsura. Pero alam niyo, yung tinanong ko, no, yung aming guide, kung yan pa talaga eksaktong lugar. Ang sabi ng guide namin, yan ang probable place. So, ibig sabihin, hindi sigurado kung yan. Kung yan na lang yung dineclare na place ng major, no, para may puntahan ng mga tao. No? At alam nyo, mahal lang entrance niya. Di ba? So, talagang pinagkitaan kumbaga commercialize na itong mga lugar na ito. No? At again, makikita po natin na ito ay, yun nga, nabaon na yung totoong nangyari, no, sa kasaysayan. No? 25 layers na yung niya, patong. At alam niyo mga kapatid, ngayong umaga, nakakalungkot na ang kahulugan, no, ng Pasko ay parang katulad din ng Jerusalem ngayon. Nabaon na. No? Iba na ang dahilan kung bakit nagse-celebrate ang mga tao ng Pasko. Di ba? Iba na ang dahilan kung bakit excited ang mga tao pagpasok ng bare months. Di ba ba? Madalas, naiisip ng iba pagka bare months na, ang lamig na, no? Panahon na naman ng regalo, no? Panahon na naman yan ng bigayan ng bonus. Di ba ganda ng mga thinking natin? Panahon na naman ito ng mga reunions. Di ba? Panahon na naman ito ng bakasyon. Diba? Mahaba-habang bakasyon. Almost, no, sa mga estudyante, mga 2 weeks. No? Sa amin, sa BPSI, halos 1 month. No? Maaga kaming nagbabakasyon, December 10, ganyan. No? First week ng December, bakasyon na, Christmas break na kami. No? Hanggang January 1st week. No? Para mahaba. Pero, ang sem break namin, 1 week lang. No? Mas pinahaba namin yung bakasyon ng December kasi yung panahon nga ng mga reunions. May iba-iba tayo, at nakakalungkot, kahit tayo mga Christians, meron din tayong, kumbaga, nakurap na rin yung ating pananaw pagdating po sa pag-celebrate ng Pasko. Mga kapatid, ngayong umaga at ngayong buwan ito, ito po ang ating theme. No? Basahin niya po natin. Ready? Begin. Okay? So, ito pong verse na ito ay galing sa Isaiah chapter 9 verse 6. No? At ngayon pong umaga, nais ko pong kalkalin natin, no? Bungkalin ulit natin ang tunay na kahulugan ng Pasko. At ngayong umaga, ang nais ko pong makita natin, through studying the names of Jesus, no? Yung mga pangalan na binigay sa Kanya, no? Bago siya ipanganak, doon po natin makikita, no, ang tunay na kahulugan ng Pasko. At nawa sa atin po na makakarinig ngayon, sa atin po na mga mananampalataya, at sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon, magkakaroon po tayo ng panibagong pagtingin. Every time we celebrate Christmas, every time we anticipate the celebration of Christ's first coming. Okay po? So, ngayon po umaga, pinamagatan ko po ang ating mensahe. His name is called Jesus. No, His name is called Jesus. Ang kanyang pangalan ay tatawagin Jesus. Okay? So alam niyo po, kinikilabutan ako pagka yung ipapakilala sa akin ang pangalan ng Jesus. Ano? Lalo na kung yung Jesus na yun ay loko-loko. Makulit. No? Kaya pinapalayawan na lang nila ng Jess. No? Kaya pagka may nakilala kayo na Jess, tanungin niyo kung ano yung tunay ng pangalan. Kasi for me, the name Jesus is sacred. No po? Hindi mo basta-basta ipapangalan yan. Kung halimbawa, ipangalan mo sa anak mo yan, no, tapos papabayaan mo yung anak mo, no, sigurado lalaki na yun, na walang direksyon kung papabayaan mo siya. Or kung ipapaalaga mo sa iba. Diba? For me, the name Jesus is sacred. No, hindi mo basta yan pwedeng ipangalan o dapat ipangalan sa mga tao.
Kasi kung babasahin natin ang pagkakagamit ng salitang Jesus, ito ay designated lang sa tagapagligtas. Okay? So, kung babalikan po natin itong verse 21, she will give birth to a son and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. Kung babasahin po natin itong bahagi itong Matthew chapter 1, kung sisimulan natin sa verses 18 hanggang 24 o 25, ang pangyayari pong ito ay, kumbaga, ito yung kwento kung paano dumating ang Panginoong Jesucristo dito. At alam po ninyo, lahat tayo siguro, ang gusto natin, kung halimbawa ipapakwento natin sa ating parents, paano tayo pinanganak. Ang gusto siguro natin ay maganda ang kwento kung paano tayo pinanganak. Di ba? Di ba parang, ano kaya ang magiging reaction nyo kung halimbawa sabihin sa inyo ng mga magulang nyo na, alam mo, pinanganak kita sa tricycle. O kaya pinanganak kita sa bus. Di ba? O kaya sa kalsada. Or dito, napaka-controversial po ng birth ng Panginoong Jesucristo. Alam natin yung kwento, ito'y lagi natin naririnig every year, no? Na si Joseph and Mary, no? They're engaged to get married. Alam niyo po sa Israel, ang kanilang tradisyon, pagdating sa pagpapakasal, ay may 3 stages. Ang una, yung tinatawag na engagement. Okay? So yung magbibigay siguro ng singsing, at sasabihin na, okay, kumbaga ikaw exclusively para sa akin ka na, hindi ka na pwede magpaligaw sa iba. Okay? Hindi ka na rin sa lalaki, hindi ka na pwede manligaw. No? Kasi we are, destined to get married. Okay? And then, ang sunod na stage ay tinatawag na betrothal. No? Pag sinabing betrothal, parang ito po ay as good as married ka na. Kasi parang pumiperma ka na ng kontrata nun. Pero, hindi pa kayo pwedeng magsama. Okay? Parang, in one year po yung period na yun, kumbaga parang, obserbahan nyo pa, kikilalanin nyo yung isa't isa, kung talagang kung kayo ay meant to be talaga. Kumbaga, bibigyan ka pa ng chance na makapag-isip-isip. And then, ang third stage ay yung wedding na talaga. Wedding itself. Yun na po ang pangatlong stage na talagang, nabigyan na kayo ng chance na mag-isip, kayo ba talaga? Then yun, parang formality na lang yung wedding. Nangyari po itong stage po ito ay nasa betrothal stage po si Mary and Joseph. At ang nakakagulat na balita, si Mary ay buntis. Nagdadalang tao. At dito nga, hindi dapat magkaroon ng ganong issue during this time. Kasi, ang pwedeng mangyari, mga kapatid, ang kanilang rule, once na dito sa betrothal time, nabuntis yung babae, no? Ang gagawin ay i-announce ito. Okay? Na itong babae na ito, nasa stage siya ng betrothal, no? Siya ay nabuntis. No? At ang nakabuntis sa kanya, hindi yung kanyang boyfriend. Kaya ang parusa, dadalhin siya sa plaza, babatuhin hanggang mamatay. Ganun ang judgment. No? Ganun ang parusa, no? Sa mga ngalunya. Or ganun ang parusa sa hindi tutupad sa pangako, sa sumpa. Grabe, no? At ganito ang pagdating ng Panginoon. Di ba? Muntik ng, di ba? Kung pinatay si Mary dito, di baka na-miscarriage siya. Di ba? Namatay ang Panginoon. Kung ganun ang nangyari. Pero, nakita natin kung ano ang nangyari. Di ba? Ang pwedeng gawin ng isang lalaki, pwede niyang hindi announce. Pwede yung manahimik, anong tawag ito? Hindi niya lang ikwento, secretly, i-divorce na lang yung kanyang asawa para hindi mapahiya yung asawa niya. At yun ang iniisip ni Joseph na gawin. Secretly. Hindi na niya i-announce. Magdi-divorce na sila. Para maging safe yung
si Mary at maging siya. Okay? Hindi magkaroon ng kahiya at yung magiging anak nila. Pero hindi yun ang plano ng Panginoon. No? Ang gabing yun, kinausap siya ng anghel ng Panginoon at sinabi, yung nasa sinapupunan ni Mary, galing yun sa Diyos. Hindi yun galing sa ibang mga lalaki. Pero alam niyo, nakakabilib itong si Joseph. Diba? Siguro, kahit sabihin ni Mary na, walang lalaki, ikaw lang. No? Or kahit sabihin siguro ng angels na ang Diyos ang may gagawan yan. Pero dahil itong si Joseph, he is a righteous man. Nung sinabi sa kanya ng Panginoon, kinabukasan, paggising niya, pinakasalan na siya. Okay. Bakit siya na-convince? Because of this. This verse. Ang sabi niya, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Alam niyo po, every time na binabasa ko itong storya ito, itong pangyayari ito, bakit kaya ganito ang pagpasok ng Panginoon sa mundo ito? Very controversial. Di ba? Scandalous. Ika nga. Pwede namang, after na lang ng betrothal, di ba? After na lang ng wedding, dumating ang Panginoon. Bakit? During the betrothal na magkakaroon ng gulo. This is my opinion. This is what I realize. I realize na kahit gaano kagulo or scandalous ang isang sitwasyon, when the Lord comes, aayusin niya. Aayusin niya. He will make it in order. Katulad na nangyari dito. Diba? Kung humiwalay si Joseph, mas lalong matindi ang nangyari. Diba? Baka na-stress ito si Mary at siya ay nauna. Diba? At napahiya, pinagtawanan siya ng kanyang mga kamag-anak. At alam niyo po ninyo, noong unang panahon, ito ang pangarap ng mga babae na magkaroon ng magandang wedding. Siguro tayong lahat din naman yata. Sa mga ladies dito, yan din ang dream ng mga babae. Ganun din naman ng mga lalaki. Pero during that time, pinaghahanda nito ng mga ladies. At during those times, ang marrying age ng mga babae ay 14 to 16 years old. Alam niyo kung bakit? Sapagkat during that age, pagka nanganak ang mga babae, malalakas pa yung mga babae, malalakas din yung kanilang mga anak. At marami silang magiging anak pagka ganong edad. Di ba? Sa panahon natin ngayon, ay minsan 40 na, hindi pa nag-aasawa. Ano? Kaya matipid na sa kaya kung konti na lang yung nagiging anak katulad namin, isa na lang. No, gusto ko sana San Jose. Pero mga kapatid, ngayon po umaga, ang nais ko pong makita ay gaano man ka-chaotic ang buhay natin when Jesus comes, aayusin niya. Okay? Katulad po na nangyari dito. Kaya ngayong umaga, kung sa tingin mo ang gulo ng buhay mo, or may kakilala ka na ang gulo-gulo ng buhay, only Jesus can solve the issues. Ang Diyos lang, ang Panginoong Jesucristo lamang, ang makakapag-ayos ng gulo sa ating pong buhay. Kung magulo ang ating mga relationships, kung magulo ang ating trabaho, kung magulo ang ating family, kung magulo ang karir natin ngayon, mga kapatid, we need the Lord Jesus Christ. Kailangan mo ang Panginoon. Hindi yung katalinguhan ng ibang mga tao. Hindi yung galing ng mga tao. Hindi yung galing mo. Ang makakasolve yan. Ang makakasolve yan ay ang Panginoong Jesus. Yan ang ginawa ng Panginoon nung siya ay dumating dito sa lupa. Ipinakita niya na kahit gano'ng katindi yung issue, kaya niyang ayusin niya. Okay? So ngayon pong umaga, meron pong tatlong kahulugan. Itong sinabi niya na He will save His people from their sins. Meron pong tatlong kahulugan niyan. At yung kahulugan na yan ay
nag-a-apply din po sa atin. No? Yung sinabi niya na, this Jesus, no, will save His people from their sins. Okay. Anong ibig sabihin ng sins dyan? No? Ano yung mga kasalanan dyan? Na kung saan kailangan natin iligtas. Ano po? Dahil po sa ating katigasan ng ulo, ano po? Sabi ng Panginoon kay Adam and Eve, no, huwag niyong kakainan yung bungang yan. No? Because the moment you eat that fruit, you will surely die. No? At ano ang ginawa ni Adam and Eve? Through the temptation of the serpent, kinain nila. Or kinain niya, isinama niya yung kanyang asawa. At simula doon, no, naghirap na mga tao, at namatay na mga tao, at ang masaklap doon, tayo kung lahat ay paparusahan. Hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa kabilang buhay. Sa impyerno. Okay? Nakakalungkot po yun because of our disobedience. Because of our sins. Okay. Pero, nung dumating ang Panginoong Jesucristo, i-reverse niya. Kaya, napakahalaga ito. Itong talatang ito, He will save His people from their sins. Anong sins yung ililigtas ng tayo ng Panginoon? Na napakahalaga na matutunan din natin ngayon. Ito po, may tatlong kahulugan yan. Ang una, He will save us from the penalty of sin. No? Ililigtas tayo ng Panginoon sa parusa ng kasalanan. Okay? So, ang ibig sabihin daw ng sin dito, sa Greek, ang Greek word dito ay hamartia, na ang ibig sabihin ay miss the mark. Sa Tagalog, sana. Meron kang may tinatarget ka. Pag baril mo ganun, sala yung tama, hindi mo siya tinamaan. Okay? O kaya, may pinapana ka. No? Pag tira mong ganun, hindi tumama. Yun daw ang ibig sabihin ng sins. Ano ang ibig sabihin nun sa paggawa natin ng kasalanan? Alam niyo po, may utos ang Panginoon sa atin na dapat natin gawin. Okay? Sinamarize ng Panginoon, Jesucristo, ang 10 Commandments sa dalawa. Basahin niya po natin ito. Mark chapter 12, verses 30 to 31. Ready? Begin. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. So sinamarize ng Panginoon yung 10 Commandments sa dalawa. Ang una, love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. And then ang pangalawa, love your neighbor as yourself. Ang ibig pong sabihin, ang utos ng Panginoon na dapat natin gawin, mahalin natin ang Diyos, maging God-centered po ang buhay natin. At ang pangalawa, maging other-centered tayo. Pero obserbahan po natin ang mga buhay natin ngayon. Paano po tayo nabubuhay? Are we God-centered? Are we other-centered? Or we are self-centered? Diba? Laging sa bawat mga pag-usap natin, no? Laging sa bawat pakikisalamuhan natin, ito po ang lagi nating iniisip. May mapapakinabangan ba ako dyan? May makukuha ba ako dyan? And many times, pagka wala tayong mapapakinabangan dyan, anong ginagawa po natin? Hindi na tayo bumabalik. Hindi na tayo pumupunta. Di po ba? Because we are all self-centered. And when we are self-centered, we miss the mark. No? Hindi natin tinatamaan kung ano yung gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, mahalin natin siya at mahalin natin ang iba. At paano pagmamahal yun? Katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Okay? Dito, kung makikita ninyo dito sa verse 31, the second is this, love your neighbor as yourself. So, dito daw, meron akong gustong itanong sa inyo. Sino ang una mong mamahalin dito sa verse 31? Others or yourself?
You have to love yourself first before you can love others. Pero mga kapatid, ang problema natin, when we love ourselves, nalilimutan na natin mahalin ang iba. Okay? Nafo-focus tayo sa ating sarili. Pero dito, ang gusto kong sabihin po ng Panginoon, you need to learn to love yourself. Hindi mo kaya magmahal ng iba kung yung sarili mo ay hindi mo mahal. Pero mangyayari yan mga kapatid, kung gagawin muna natin ang verse 30, we love the Lord our God. Nakuha niyo po, ito ang utos ng Panginoon sa atin na lagi natin hindi nagagawa. Okay? Ito yung namimiss lagi natin, kaya tayo po nagkakasama. Nakakagawa tayo ng mali. Pansinin ninyo, lahat ng ating mga kasalanan, lahat ng ating mga pagkakamali, ginawa natin yun dahil gusto natin. Gusto natin maging masaya, magkaroon ng panandaliang saya. Diba? Na kahit na mali, ay okay lang. For example, sa pagkain, diba? Alam nating bawal yung pagkain na yan. Pero masarap eh. Diba? At tulad ko sa pagkasinigang ng ulam, pork sinigang, talagang nag-aaway kami lagi ng asawa. Inaaway lagi ang asawa ko. Kasi matigas yung ulo. Kinakain ko lagi yung taba. Kasi ito masarap doon. Di ba? Kaya lang, yun nga, nagkakaroon ng, alam natin na pagka yun lagi ang kinakain mo, magkakasakit ka. Nung one time, umattend kami ng KIP, yung Pastor's Fellowship sa Calabang. Ang amin pong ulam ay kambing. Kalderetang kambing. At masarap po yun. So, kain ako. Kaya lang, after ko kumain, nabaga itong mga kasu-kasuan mo. At pagdating ko sa bahay, sabi ko sa asawa ko, ang sakit ng aking paan. Bakit? Kumain ako ng kambing. The following month, magpapatay ulit kami ng kambing. Sabi ng asawa ko, huwag ka nang kakain ng kambing. At hindi na nga ako kumain kasi talagang ang bilis ng epekto. Ano po? Masakit. Masarap siya. No? Lalo na pagka sinakuyari lang ng timpla, ang galing. No? Kaya lang, after effect nun, grabe. Maraming beses sa buhay natin, alam natin na mapapahamak tayo sa gagawin natin. Pero dahil sa masarap siya, no, sa simula, nagtitake tayo ng risk. Para lamang magsisi sa huli. Parang, ko ba nagawa yun? Diba? At marami tayo mga kapatid, mga kasalanan. No? Na, yun nga, because we want to satisfy ourselves. At pagka ganun po lagi ang ating pong ginagawa sa ating pong buhay. Yung lagi yung sarili mo. Hindi mo na iniisip ang iba. Hindi mo na iniisip ang Panginoon. Then you are missing the mark. At because we are missing the mark, no? Ang sabi dito sa Ephesians chapter 5 verse 6. Basahin niya po natin. Ready? Begin. Let no one deceive you with empty words, for because of such things, God's wrath comes to those who are disobedient. When we disobey the Lord, anong sabi na? God's wrath will come to us. Ang buot ng Diyos ay mararanasan po natin lahat. At dahil po, simula kay Adam and Eve hanggang sa panahon ngayon, tayo po ay sumusuway sa Diyos. Nararanasan po natin ang parusa. Di po ba? Tayo po lahat ay nagkakasakit. No? Tayo po ay sunod-sunod ang mga problema. Tayo po ay namamatay. Di ba? Kung magkaroon man tayo ng kasiyahan sa mundong ito, saglit lang. No? Sabi nga ng isang kanta, some good things never last. Di ba? Kaya minsan pagka masaya ako, bigla akong natatauhan. Parang hanggang kailan kaya ito? Di ba? Kasi, because of sin, ganito po ang nangyayari. Because God's wrath comes to those who are disobedient. Ngayon umaga, mga kapatid, ikumpara nyo nga, kung gaano karami yung
sinusunod nyo na utos ng Diyos at yung utos ng Diyos na sinusuway nyo, alin ang mas marami? O ayaw nyo nang alamin? Di ba? Yun ang dahilan kung bakit marami tayong pinagdadaanan. Because mas marami ang sinusuway natin. At yan ang dahilan kung bakit ganyan ang direksyon po ng buhay natin. Because of our disobedience, because of our sin. We always miss the mark. Okay? And then sabi sa Revelation 21 verse 8, ito ang ating laging binabasang talata. No? Saan yung parusa ng Panginoon, ano ang ending? Sabi niya, basahin niya po natin, ready, begin. But the cowardly, the unbelieving, the proud, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. No? So, grabe, no? So, gaya ng lagi natin sinasabi, meron dito na mga kasalanan na hindi tayo ginagawa. Pero may isang kasalanan dito na hindi tayong lahat makakaiwas. Sabi niyan, all liars. No? Lahat na sinungaling. At ako'y naniniwala, no, tayong lahat dito ay hindi lang nakapagsinungaling ng once, twice, thrice, no, or maraming beses po tayo nagkasala. Kaya, we are qualified, no, para itapon sa fiery lake of burning sulfur. At ito po ay impyerno. Wait, there is more. Sabi dito, sa Revelation 20 verse 10, basahin niya po natin, ready, begin. And the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever. Imagine, sino makasama natin? No? Kung hindi tayo magsisisi ng ating mga kasalanan, kung hindi tinubos ng Panginoon ang parusa, sino makakasama natin sa impyerno? The devil, no? The beast, and the false prophets. At gaano tayo katagal paparusahan doon? Day and night? Or 1 million years? 2 million? Okay na ba yun sa yung forever? 2 million? More than pa, di ba? Kaya nga forever, walang katapusan. Nakapagtaka dito sa atin, yung for life na pagkakakulong, 40 years lang, di ba? Di ba pagka for life, habang buhay ka. Pero, halimbawa, 20 years old ka nabigyan ng parusa ng for life, ibig sabihin, pagdating ng 60, makakalaya ka na doon. Di ba? Pero dito, mga kapatid, pag sinabing forever, forever yun. Hindi 60 years or hindi 60 million years or 1 billion years. It is forever. Wala ka ng gusto. Ganito kalala, mga kapatid, ang ating parusa because of our disobedience. But praise God, because Jesus came to earth. And this child will be called Jesus because he will save his people from the penalty of sin. Ililigtas tayo, mga kapatid, ng Panginoon, ng ating pong Panginoon sa parusa ito. Ganito kalalang parusa. Sabi ko sa 1 Peter chapter 2 verse 24, basahin po nga natin ulit. Ready? Begin. He himself bore our sins bodily on the cross, so that we might die to sin and live for righteousness. By his wounds you have been healed. Okay? Ganito ginawa ng Panginoon sa atin. No? He bore, no, our sins to himself. Siya ang umako, no, ng lahat ng parusa. No? Lahat ng torture na gagawin dapat sa atin. Ang Panginoon ang umako. And then ang sabi sa Romans chapter 8 verse 1, basahin niya po natin ulit. Ready? Begin. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Jesus. Ano ang nafe-feel nyo ngayon? That Jesus is in your life. After nabasahin natin yung mga kasalanan na ginagawa natin, yung disobedience natin, after na makita natin yung mga parusa na nakakabang sa atin at nararanasan natin ngayon, mga kapatid,
And then you will read these verses. Somebody paid for you. Diba? Wala tayong pwedeng gawin kundi sambahin, pasalamatan ang ating Panginoon because He saved us from the penalty of our sins. Ang sabi niya, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ. If you are in Christ this morning, you will not go to hell. Kahit nasabihan ka pa na go to hell, no, you will not go to hell because of the Lord. Not because of your works, no. Hindi dahil sa ating mga performances, but because of the Lord Jesus Christ. Kaya, dapat maging walang hanggan ang ating pong pasasalamat, no? At pagsunod sa ating pong Panginoon because of the Lord paying the penalty of sin for us. Okay? So, nung dumating ang Panginoong Jesucristo, o kaya siya dumating, ang pangalan niya ay Jesus because He will save His people from their sins. Yung sins doon ay yung from the penalty of sin. Kaya tayo na kay Kristo, hindi na tayo pupunta sa impyerno. Ligtas na tayo doon. Tinanggal na yun. No? Pero hanggat hindi natin tinatanggap si Jesus, yung penalty na yun ay inaansa. At mararanasan. Okay? Alam niyo po sa Baguio, o sa La Trinidad Benguet, may restaurant po doon. Ang pangalan ay Kaladyo. Pine Supermarket. Ang may-ari po doon ay pastor. Mga Salinas, yung may kilala niyo. At alam niyo po, basta pastor ang kumakain doon, may restaurant sila. Masarap ang mga pagkain. Basta nalaman nila na pastor ng Baptist ang kumain doon, libre. One time, kumain ako. At dahil sa konti lang yung pera ko, tinipid ko yung pagkain ko talaga. Konti lang, siguro mga 150 lang yung bill ko. Nung nagbabayad na ako, sabi sa akin nung cashier, Pastor, paid na po kayo. Sabi ko, ha? Opo. May nagbayad ako para sa iyo. Sino? Sino? Yun pong may-ari. Kakilala niya pala ako. No? Kasi girlfriend siya ng best friend ko. Sabi ko, sayang. Kung alam ko libre ganyan tayo mga tao. Sana kumain ako ng worth 300. But anyway, ganun ang pakiramdam. Natutuwa ka pagka when somebody paid for your bills. At ganun po ang ginawa ng Panginoon sa atin. Somebody paid for your bills. Hindi na po tayo pupunta sa impyerno. O, tatanggapin natin si Jesus bilang sarili natin. Praise God, no? Napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, yun po ang una nakahulugan noong He will save His people from His sin, from their sins. No? Ang sunod, hindi lang penalty of sin, but the power of sin. No? Ililigtas tayo, hindi lamang sa parusa, kundi maging sa kapangyarihan ng kasalanan. No? Dito po sa lupa, no, habang nandito tayo sa lupa, naghahari po ang kasalanan dito. No? Pero, salamat sa Panginoon, sapagkat nung tinanggap natin si Jesus bilang sarili natin tagapagligtas, tayo po ay tinatakan ng banal na Espiritu. At pagka ikaw ay may tatak ng banal na Espiritu, ito ang magiging bunga. Okay? Basahin niya po natin. Ready? Begin. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Okay? So, in-highlight ko po itong kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Sapagkat dito tayo madalas nagkakaroon ng problema. Kindness, no? Hindi tayo kind, hindi tayo mabuti. Lagi tayong may hidden agenda. Napansin niyo po ba yun? Yung mga politiko, no? Yung mga nagbubuhat ng mga bata, no? Kumakain ng budel, no? May mga hidden agenda yung mga yan. Kung bakit nakikisalamuha yung mga yan. Ito ba? Meron silang kapalit na iniisip. Ang kind daw, or mabuti, yung gumagawa ka ng mabuti to help them improve. No? Na yun na lang yung kapalit na iniintay mo.
na mag-improve sila. Yun na lang yung reward na iniintay mo, yung mag-improve sila. Pero yung may makuha ka, yung parang tutulong ako para sa banda-banda riyan. Baka pag nangailangan ako. Di ba ang gana tayo minsan tumulong? Tutulong ako dyan para sa banda-banda riyan. Ay, pag nangailangan ako at okay siya, makatulong ako. Yung tinatawag na utang na loob. No? Ang hirap bayaran nun, alam niyo po ba? Pero yung ganun tayo. No, hindi lamang dito sa Pilipinas. No? Sa buong mundo, pinapractice po yan. Diba? Ang Panginoon, binigay na ito para maging mabuting tao tayo. Dahil maging mabait tayo. Okay? Maging tapat tayo. No? Maging gentle at magkaroon ng self-control. Kasi dito po madalas tayo nakakagawa ng kasalanan sa area na ito. No? At ito po ang gusto ko pong tandaan niyo. Ang Panginoon, hindi lamang siya pumunta dito sa lupa para patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Pumunta siya dito sa lupa para mapagtagumpayan natin ang ating mga kasalanan. Tandaan niyo po yun. You know? The Lord Jesus Christ did not come just to forgive our sins, but to give us the power to turn from that sin. From those sins. Kasi nakakalungkot naman kung tayo mga mananampalataya ay lagi na lamang humihingi ng sorry sa Panginoon sa parehong kasalanan. Di ba? Na ang atin na lamang favorite verse every day ay 1 John 1:9. No? Hihingi na lang ako ng tawad. No? Di mo ba? Hindi yun ang kalooban ng Diyos sa bawat isa. God wants us to improve. No? Ang sabi po dito, sa Hebrews chapter 12, verse 14, basahin niya po natin. Ready? Begin. Make every effort to live in peace with everyone, and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Okay? So, dito, ang punto dito ng writer ng Hebrews ay yung i-reach mo yung point na hindi ka na nagkakasala. Hindi po yun yung point. Kundi, you have to improve every day in your life. For example, 10 years ago, yung kasalanan na ginagawa mo 10 years ago, yun pa rin ba ngayon? Yun pa rin ba ang weakness mo ngayon? Yun pa rin ba ang hinihingi mo ng tawad sa Diyos? 10 years ago, kumusta ang intensity ng kasalanan na ginagawa mo? Humina na ba? Parang hindi mo pa siya nag-give up. Pero, same pa rin ba yung intensity? O napapaglabanan mo na siya? Diba? God has given us the power to overcome sin. By our strength, hindi po natin kayang talunin ang kapangyarihan ng kasalanan. But because Jesus came to this earth, hindi lamang tayo pinatawad o niligtas ng Diyos sa penalty, but He has given us the power to overcome the power of sin. Okay? Sabi nga ng isang preacher, sa mga regalo daw sa Pasko na dala ng Panginoon, no? Ang isa sa regalo niya ay forgiveness of sin. Ang isa sa mga regalo na dala niya, hindi lang forgiveness of sin, kundi power, no? Over sin. Yun daw ang madalas na hindi natin binubuksan. Gusto lang natin yung forgiveness. Pero yung power to overcome sin, hindi natin ginagamit. Bakit natin ngayong umaga sa oras na ito? Nung sinabi doon sa Matthew chapter 1, verse 21, na He came, no, para iligtas tayo sa mga kasalanan. Hindi lamang yung penalty, kundi yung kapangyarihan sa kasalanan. Doon tayo ililigtas ng Panginoon. We have the power to overcome these sins. Ang sabi pa sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1, therefore since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God. Ilan sa atin dito ang nananalangin everyday? No? Or nakapag-pray na Lord, ngayong umaga, ngayong araw na ito, Lord, tulungan mo akong makaiwas sa kasalanan.
Lord, tulungan mo ako na mapagtagumpayan ang kasalanan ito. Sapagkat katulad ng nakita natin, pagka tayo ay namumuhay, nananatiling namumuhay, no, na hindi sinusunod ang Panginoon, may consequence. Hindi ba? Pagkaman tayo tumanggap sa Panginoon, hindi na mawawala yung kaligtasan natin. Pero may mga consequences pa rin tayo natatanggap if we keep on sinning. Or baka nga hindi ka ligtas kung sakaling pagkatapos mong tanggapin si Jesus, gumagawa ka pa rin ng kasalanan. Baka hindi sincere yung iyong pagtanggap. Kaya pag nag-lead po ako sa prayer of acceptance, sinasabi ko lagi ito sa nililid ko, you pray this sincerely. Hindi napipilitan, no? Hindi nahihiya, no? Hindi yung para matapos lang, kundi you pray this, no? Na totoo sa iyong puso that you are asking for forgiveness and accepting Jesus as your Lord and Savior. Sapagkat kung totoo yung panalangin na yun, magbabago ang buhay natin, mga kapatid. Magkakaroon ng katagumpayan tayo sa ating pong buhay. Pero tandaan niyo po ito. Ang sabi ko sa Deuteronomy chapter 7 verses 22 to 23. Basahin po natin ulit. Ready? Begin. The Lord your God will drive out those nations before you. Little by little, you will not be allowed to eliminate them all at once, or the wild animals will multiply around you. But the Lord your God will deliver them over to you, throwing them into great confusion until they are destroyed. Dito po ay tinuturo ni Moses kung anong gagawin ng mga Israelites sa kanilang pagsakop sa Promised Land. Ang sabi po ng Panginoon, ang sabi ni Moses, the Lord your God will drive out those nations before you, little by little. Ano po ang ibig sabihin? No? Yung mga kalaban nila, hindi yun kumbaga one time wawasakin ng Panginoon lahat. Na kung tutusin, mas gusto natin sana yung gano'n, ano? Yung lahat ng kalaban, i-wipe away na ng Panginoon. Kaya naman yun ng Diyos eh. Pero ano sabi ng Panginoon? Little by little. Ganun din daw po sa ating pumakasalanan, mga kapatid. There are times, kaya hindi natin ma-overcome. Kasi ang iniisip natin, sana ang pag-isip ko, lahat ng mga weaknesses ko, no? Lahat ng mga ginagawa kong mali, mawala na. Di po ba? Ang sabi po dito, kung titingnan ninyo, no? Yung pag-improve po natin, no? Yung kalooban ng Diyos sa atin na maging banal, unti-unti po. Little by little. Kasi, alam niyo kung bakit ayaw pakinggan ito ng maraming mga tao. Kasi ang dating sa kanila, no, when it comes to giving up our sins, ay one time, big time. Kaya naman talaga yun sa kapangyarihan ng Panginoon. Pero dito, no, ang dapat gawin po natin, little by little, i-give up natin. Unti. Diba? Kaya mga kapatid, maganda na magkaroon po tayo ng evaluation. Sa pagtatapos ng taon, ano po, ng 2024, anong nangyari sa atin? Paano natin ipinabuhay ang ating Christian life when it comes to sin? Masasabi po ba natin na nagkaroon tayo ng matinding paninindigan para iwasan, no, mapagtagumpayan ng mga kasalanan? Ngayong umaga, mga kapatid, nais ko pong sabihin sa bawat isa that God has given us the power to overcome. Mapapagtagumpayan po natin. No, hindi natin pwedeng sabihin na mahina ako, pastor. No, marupok ako. Marupok tayo kung hindi natin gagawin. At nakakalungkot na yun nga, hindi natin naiisip yung consequence. Saka lang tayo magsisisi, manghihinayang pagka nararanasan na natin yung consequences. Di ba? Kung nakinig lang sana ako. No? Kung ginawa ko pala agad. Kung itinigil ko pala talaga agad ito, sana hindi ko na siya nararanasan. Di ba? Sana sa umagang ito, habang hindi pa tayo dumadating doon sa puntong ito,
we need to listen. We need to use the power of God. Salamat sa Diyos sapagkat ang banal na Espiritu ay nasa atin. Ang sabi ng Panginoon sa Acts, bibigyan ka niya ng kapangyarihan. Kumaalala niyo po sa Mark chapter 8. Nung merong babae na nahuli na adultery, sabi ng mga leaders sa Panginoon sa Kristo, anong gagawin sa babaeng ito? No? Anong gagawin sa babaeng ito nahuli sa pangangalo niya? Ay ayon sa batas ni Moses, kailangan siyang patayin. Anong sabi ng Panginoon sa Kristo? Kung sino walang kasalanan, siya ang unang bumato. So lahat sila may kasalanan, no? Kaya nag-aalisan sila. So nung finally, sila na ng dalawa, ng babae, ang sabi ng Panginoon sa Kristo, nasa na sila? Umalis na po sila. Wala nang condemn sa akin. Sabi ng Panginoon sa Kristo, neither do I. Go and sin no more. Okay? Hindi niya sinabing, go and do what you want to do. Kundi sabi niya, go and sin no more. Ang ibig kong sabihin, ayusin mo yung buhay mo. No? Huwag mong hayaan na manatili ka sa ganyan. So tayo din po, mga mananampalataya. No? Huwag tayong manatili sa kung ano man ang kinasasalitakan natin ng mga kasalanan sa umaga. Why? Because God has saved us. So Jesus has saved us from the power of sin. Okay? So, kung hindi natin siya nagamit ngayong 2024, let us pray that come 2025, we will use that power na binigay sa atin ng Panginoon. So, ang pangatlo, kung babalikan ulit natin itong ating talata na pinag-aaralan, no? Give Him the name Jesus because He will save His people from their sins. No? Nakita natin, niligtas tayo ng Panginoon sa penalty of sin, sa power of sin, and then ang panghuli sa presensya ng kasalanan. No? In the presence of sin. Okay? Alam niyo po, habang nandito po tayo sa lupa, talagang may hirapan po tayo na ma-overcome ang kasalanan. Because, yun nga po, kahit saan ka pumunta, kahit saan ka tumingin, no, ay makikita po natin ang kasalanan. No? Nandyan lagi ang temptation. No? Lagi natin itong naririnig. No? Hindi natin pwedeng kantahin yung kanta ni Eva Eugenio na, o tukso, layuan mo. Hindi mo pwedeng utusan ng tukso na lumayo sa iyo. Okay? Pero pwede mong gawin ay ikaw ang umiwas. Okay? O tukso, lalayo na ako. Diba? Ganun dapat. Pero mga kapatid, salamat sa Panginoon sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay dumating dito sa lupa. No? Hindi lamang para iligtas tayo sa penalty of sin, sa power of sin, but also sa presence of sin. Sabi po dito, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. So wala dito sa ating kalagitnaan at kahit saan mang bahagi ng mundo ito, makakapagsabi, minsan hindi ako nagkasala. Sapagkat, gaya nga sabi ko lagi sa aking Bible study, if you claim that you don't sin, that is your first sin. Sapagkat nagsisinungaling ka. Niloloko mo ang iyong sarili. Pero, salamat sa Diyos sapagkat nag-provide siya ng verse 9. Okay? Nag-provide siya ng verse 9. Ang sabi niya, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Mga kapatid, kung may times na bumabagsak talaga tayo, at yan po ay hindi talaga natin maiwasan. Sa kabila ng pagsisikap natin umiwas, tayo po ay bumabagsak. Pero 1 John 1:9. Pero sana, hindi natin abusuhin itong 1 John 1:9. No? Gagawa ko ng kasalanan ngayon, mag 1 John 1:9 na lang ako mamaya. Ang ibig sabihin, mga kapatid, kung ito ay lagi mong ginagamit na palusot sa paggawa mo ng kasalanan, ibig sabihin, you are not sincerely asking for forgiveness. Diba? Kasi ang ibig sabihin nung if we confess, ang ibig sabihin po nung confess dyan ay you accept, no?
that you hurt somebody, no? You accept that you made the wrong action. Yun pong ibig sabihin. Pero kung ito lang ay lagi mong ginagamit, no, para pambawas ng kasalanan, then do you think, no, yung promise dito na papatawaran nga tayo ng Diyos. Parang yung iba, magsisimba lang tuwing birthday at saka Pasko. No? Sabi ko doon sa narinig kong gumagawa nun, bakit tuwing birthday mo lang at Pasko ka pumupunta sa simbahan? Ang sabi niya, para mabawasan naman yung kasalanan ko. Mababawasan niya kaya. Nakakalungkot, pagkasimba niya, gawa ulit ng mga kasalanan, tapos magbabawas ulit. Parang ginagawang CR ang simbahan. Nag-a-unload. Pero mga kapatid, ang paghingi natin ng tawad sa Panginoon ay yung may pagnanais, malalim na pagnanais, na hindi na inuuli. Yun po ang sincere confessing of sins. Okay po? So mga kapatid, kahit po si Apostol Pablo, no, ang sabi niya, I do not understand what I do. For what I want to do, I do. I do not do. But what I hate, I do. Okay? Kung alam niyo ba yung kanta na gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Ganun yun, no? Sabi niya, yung gusto kong gawin na tama, hindi ko magawa. Pero yung ayokong gawin, yun ang nagagawa ko. Why? Because we are still in the presence of sin. Talagang madadapa. And then, sabi niya sa 1 John chapter 3, verse 2, Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Ito po ang ating pong maliwanag na pag-asa, mga kapatid. Bagamat tayo nag-struggle sa kasalanan dito sa lupa, a day is coming. A day is coming. And that day, ay yung sa muling pagbabalik ng Panginoon. Makakalaya na tayo sa presensya ng kasalanan. Makakalaya na po tayo sa parusa. Makakalaya na po tayo sa kapangyarihan ng kasalanan when the Lord Jesus comes. Babaguhin niya ang ating katawan. Babaguhin niya po ang lahat-lahat sa atin. At ito po, dito niya tayo dadalhin. Sa Revelation chapter 21 verse 27, basahin niya po natin. Ready? Begin. Nothing impure will ever enter you, nor will anyone was what is shameful things. But only those whose names are written in the Lamb's book of life. Sa kalangitan, mga kapatid, when we experience perfection, sabi niya, nothing impure will ever enter you, nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only to those whose names are written in the Lamb's book of life. So mga kapatid, alam niyo po ba na pagka tinanggap natin si Jesus bilang sariling tagapagligtas, yung pangalan natin ay nasa Lamb's book of life. Nandun ba pangalan nyo? Nakalista ba doon? No? Magpalista na kayo habang maaga. Ang tangi lang paraan, yun nga po, suko natin ang buhay natin, tanggapin natin si Jesus bilang sariling tagapagligtas. At pag narating natin ang lugar na yun, wala nang kasalanan. Wala nang influence. Yung pain ng consequence ng kasalanan, hindi na po natin may experience. Po. At salamat sa Panginoon sapagkat ibinigay niya yan sa atin. Na kung tutusin mga kapatid, kaya mag-create ng Panginoon ng panibagong human race. Pwede niyang burahin na lang tayo, itapon na lang tayo. Kaya niyang gawin yun. Pero hindi yun ang pinili niya. Binigyan niya tayo ng pagkakataon. Ngayong Pasko, sa ating pong pag-celebrate ng Christmas, sana bumalik yung totoo na kahulugan ito sa ating buhay. No? Kung wala man tayong bago na damit, wala man tayong panghanda, hindi po yun ang mahalaga ngayong Pasko. Ang mahalaga, Jesus came to save His people from their sins. No?
He saved us from the penalty, from the power, and from the presence of sin. Mga kapatid, nung dumating ang Panginoong Jesucristo dito, hindi niya pinangako that He will save us from all our problems, from all our sicknesses, from all difficulties. Hindi ito pinangako niya. Pinangako niya, He will save us from our sins. No? Bakit? Yun po ang source ng ating mga problema. Yun po ang source ng ating po mga sakit. No? Yun po ang source ng ating kamatayan. These sins. Dito po, at yun po ang pinangako ng Panginoon na ililigtas na tayo. Kaya nawa, huwag tayong makalimot, huwag tayong mapagod na magpuri at magpasalamat at magtapat sa Panginoon. Sapagkat yan ang dahilan kung bakit po may Pasko. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa kayamanan ng inyong salita. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi mong pinagkait ang Panginoong Jesucristo. Sa amin pong payak na pangunawa, meron kaming ibang naiisip na paraan para masolve ang mga kasalanan na ito na nagpapahirap sa amin. Ngunit napakaliit at iklik, Panginoon, ng kaalamang yun. Tunay po na napakayaman at napakalawak ng iyong paraan. Na ito po, Panginoon, ay applicable sa lahat. At makikita po namin na ito po ay ikaw lamang ang makakagawa. Yung kami ay mapatawad, mailigtas sa kaparusahan, sa kapangyarihan, at sa presensya ng kasalanan. Lord, salamat po sa inyong kabutihan sa amin. At nawa ang maging tugon namin sa kabutihan mong ito, sa inyong pagmamahal sa amin. Kami ay laging magtapat, kami po ay laging magpuri at magpasalamat sa inyo. Salamat po, Panginoon. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon po natin ang song leader.